Sa nakalipas na 15 taon, nanatili tayong nasa frontline ng mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Ang panatang yan tinaguyod ng isa sa mga haligi ng pamamahayag sa bansa. At sa kanyang pagre-retiro, balikan natin ang makulay na karera ng aming hepe at kapatid, si Lucy Cruz Valdez. Sa mundo ng politika, maituturing ingat maging sa sinasabing ahente. ang puso ng istorya at utak ng mga balita. Hindi biro maging journalist sa Pilipinas. Mahirap na nga ang trabaho, buwis buhay pa. Pangalang nakatatak na sa mundo ng pamamahayag. Hinubog ng mahigit 4 na dekadang hindi matatawarang karanasan sa pagbabalita. Malalaman na po natin talaga kung ano ang magiging hugis ng ating gobyerno. Walang inatrasang coverage. Binusisi ang bawat anggulo ng bawat istorya at kilala rin si Lucy sa mga matatalas niyang tanong, sino man ang kanyang ini-interview. How do you feel that Marcos might be going back to Malacanang? I never think of it in those terms. I just think of the campaign here and now. Sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang hepe ng News 5, isinilang ang mga programang dekalidad, mga programang umaaksyon, at hanggang ngayon, nananatili ang News 5 sa frontline ng mga balita. Mula umaga, primetime, hanggang gabi. Yan ang mga produkto ng dedikasyon sa trabaho ni Lucy Cruz Valdez. Kaya naman, inspirasyon siya para sa mga kapwa niya journalist. You will always be part of many journalists' history, kung paano sila natuto at paano sila mas nag-improve sa kanilang career, sa paraan ng kanilang pagbabalita. The commitment to quality journalism, yun ang paulit-ulit niya pinapaalala at yun ay babaunin natin at itatago at patuloy na pahahalagahan sa pag-alis niya. Patuloy ko yung pagmamalaki na minsan sa buhay ko po, ako po ay tinuruan at ginabayan ng isang Lucy Cruz Valdez. Annyeonghaseyo, Mr. Yoon Bin. Bukod sa mga mabibigat na balita, naisisingit din ni Lucy ang tsikahan sa mga sikat at trending na celebrities. It was crash landing on you that made that wave a tsunami. Istrikto pero cool na news chief. Thank you for seeing the light in all of us and making us believe that we can do and we can be anything we want to be. Isa rin po kayo sa nagbigay daan para maging first transgender news anchor ako ng ating bansa. Maraming salamat po. One of the best journalists sa bansa at isa ring best mom. I think pinaka-naalala ng mga tao kay mom is yung pinaka-dreaded na post-mort niya. So, yung poong notebook na like lahat ng notes niya na parang, especially pag na-witness ko at home pag like pinapanood niya yung mga tapings and yung mga shows, tapos na lang like scribbling left and right. Mali, talagang yung medyo nakakatakot. Even as like her son, it's like, Mom, kalma, nasa labas ka na ng office. You can chill out. As a mother is also pretty much like that. Talagang like, strive for the best. I'll continue being there with you. And I know for a fact that Dad would be nothing but proud of what you've done and what you are already doing and what you will do. Just keep doing it for God. And Dad will be smiling behind your back. At para naman sa iyong pagre-retiro sa News 5, mananatili ang pagbabalitang tatak Lucy Cruz Valdez, pagbabalitang nasa frontline, at pagbabalitang para sa mga may alam at may pakialam. Salamat LCV! Salamat LCV! We love you! Maraming salamat LCV! Salamat LCV! Maraming salamat LCV! Hi Lucy! I have to say that it was both a privilege and a pleasure to have worked with you.
And for all of those years of blood, sweat, and tears that you gave TV5, maraming salamat, kapatid. I wish you only the best for your future endeavors, and I'll see you soon. Thank you. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.